High school life, ang yugto ng buhay na hindi malilimutan ng karamihan. Dito kasi nagsisimula ang totoong barkadahan na sa kasiyahan man at kalungkutan ay nagdadamayan. Dito rin nag-uumpisa ang unang pagtibok ng puso. Kasama na riyan ang unang date, pagtakas sa klase para makasama si crush at ang pagsayaw sa prom night. Ngunit paano kung ang matinding paghanga ay mauuwi sa isang trahedya? January 4, 1989, isang ordinaryong araw para sa karamihan, ngunit para kay Junko Furuta, ito ay ang araw ng pagpapalaya mula sa sakit na kanyang nararamdaman at katapusan ng 44 na araw ng pang-aabuso at pagpapahirap ng mga taong dumukot sa kanya. Welcome sa ating bagong tambayan na kung saan itatampok ang iba't ibang kwento ng buhay at pangyayari. Mga kwentong kahindik-hindik, karumal-dumal at hindi kapani-paniwala. Mga tunay na kaganapan na aantig at pupukaw sa ating mga damdamin at magbabago ng ating pananaw sa buhay. Ito ang kwentong kakaiba. Dahil bawat araw, bawat kanto, may kwento. Si Junko Furuta ay isang mapagmahal na anak, kapatid at masipag na mag-aaral. Siya ay magaling na mag-aaral sa Yashio Minami High School, kung saan nakilala niya si Hiroshi Miyano. Hinahangaan, may magandang marka at kinabibiliban si Junko ng kanyang mga kaklase, kabilang na si Hiroshi. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho rin siya bilang part-time sa isang plastic molding company. Isang araw, sakay ng bisikleta, habang siya ay patungo sa kanyang trabaho, ay may isang lalaki na humarang at bumangga sa kanyang bisikleta na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ito ay karaniwang asal ng kalokohan na ginagawa ng mga kalalakihan sa panahong iyon. Pagkatapos siya madapa mula sa kanyang bisikleta, tumakbo si Nobuharu at parang di sinasadyang dumating si Hiroshi sa lugar at nasaksihan ng pangyayari. Nag-alok ito na samahan siya pa uwi at buong kagalakan naman itong tinanggap ni Junko. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, inutusan ni Hiroshi si Nobuharu na gawin ang bagay na iyon kay Junko para sa masama niyang balak sa babae. Sa puntong ito, ang malaromeo na ipinakita ni Hiroshi kay Junko ay pawang pagganap at palabas lamang. Si Hiroshi ay pawang kinatatakutan ng lahat, maging ng kanyang mga magulang, dahil sa kanyang mga koneksyon sa Yakuza o kilala rin bilang Japanese Mafia. Noon pa man ay nagpapapansin na rin si Hiroshi kay Junko, ngunit dahil sa labis na pagkatuon ni Junko sa pag-aaral ay hindi ito inalintana ang sinumang magparamdam sa kanya. Sa kasamaang palad, walang kaalam-alam si Junko na itong si Hiroshi pala ay may koneksyon sa mga Yakuza. Imbes na sa bahay dumiretso, ay sa isang abandonadong warehouse dinala ni Hiroshi si Junko at doon niya nalaman ang masama nitong binabalak sa kanya. Bakit hindi tumakbo si Junko nang maunawaanan niya ang nangyayari? Marahil sumagi ito sa inyong isipan, o kaya bakit hindi siya sumubok na tumakas sa sandaling maunawaan na niya ang nangyayari? Ito ay sa kadahilan ng takot si Junko sa Yakuza. At dahil may koneksyon si Hiroshi sa mga ito, ay labis na rin ang takot niya dito. Sa puntong ito ay biniyag na si Junko at pinagbantaan na papatayin kung siya ay sisigaw o tatakas. Doon ay nangyari ang unang pangahalay kay Junko. Pagkatapos ay dinala siya sa isang malapit na hotel at doon kinatagpo si Nobuharu at ang iba pang mga kaibigan. Pagdating ng grupo sa hotel, ipinagyabang ni Hiroshi ang panggagahasang nangyari. Napagkasunduan ng grupo na panatilihing bihag si Junko at nagplano ang mga ito na imbitahan ang iba pang mga lalaki upang makipagtalik sa kaawa-awang dalaga. Hindi na bago sa magkakaibigang ito ang magdukot at manamantala ng babae.
Kamakailan lamang ay may naitala na ring kaso ng panggagahasa ang mga ito. Kinaumagahan, dinala ni Hiroshi si Junko sa kanyang tahanan. Doon, naghihintay sina Jo, Nobuharu at Yasushi. Sa oras ng mga iyon ay wala nang magawa si Junko dahil ang mga kalalakihan ay mahigit na kapangyarihan. Nagbanta ang mga ito na papatayin nila si Junko at pamilya nito kung siya ay may tatangkang tumakas. Dito na nag-umpisa ang labis na paghihirap ni Junko sa kamay ng 4 na magkakaibigan. Sa puntong ito, nagsimula ng mag-alala ang pamilya ni Junko. Hindi siya nagbalik galing sa trabaho ng araw na iyon at hindi na rin siya mahagilap sa anumang lugar na malimit niyang pinupuntahan, maging sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Noong November 27, tumawag sila sa lokal na pulisya at nagtangka na magsumite ng ulat ng nawawalang tao. Nang marinig ng gang ni Hiroshi ang ulat hinggil sa pagkawala ni Junko, pinilit nilang ipatawag si Junko sa kanyang ina at sabihin lamang na siya ay tumakas kasamang isang kaibigan at itigil na ang paghanap ng pulisya. Sa ganitong paraan, ito ay magiging hadlang sa anumang karagdagang investigasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Dahil si Hiroshi ay may bihag sa kanyang tahanan, kinailangan nilang bumuo ng isang dahilan kung bakit siya nandito kung sakaling magtanong ang kanyang mga magulang. Napagkasunduan na magpanggap si Junko bilang girlfriend ng isa sa mga kidnapper. Sa loob ng 44 na kalunos-lunos na araw, si Junko ay binugbog, kinahasa, tinadyakan at tinorture. Ang iba pang mga miyembro ng Yakuza na pinaniniwala ang humigit kumulang 100 na lalaki sa loob ng 12 araw ay palaging bumibisita sa tahanan upang pahirapan at gahasain si Junko. Ayon sa mga pahayag sa paglilitis, si Junko ay ginahasa ng higit sa 400 beses. Siya ay tinali at binitin at walang habas na sinaktan. Itinuring siya bilang kanilang human punching bag habang nakatali sa kisame. Siya ay ginutong, pinilit pakainin ng mga buhay na ipis at pinainom ng kanyang sariling ihi. Binagsakan rin nila ang kanyang tiyan ng barbel, hinampas ang kanyang mukha gamit ang golf club o kaya naman ay inumpog sa semento. Pinipilit siyang pakantahin habang binubugbog at kung minsan pinipilit rin siyang magsariling sikap sa harap ng mga lalaki. Pinasukan rin si Junko sa kanyang maselang bahagi ng kung ano-anong bagay, kabilang ang isang nakasindi na bombilya, gunting at pati na rin ng mga paputok. Sinunog ang kanyang ari sa pamamagitan ng lighter at sigarilyo. Sinunog rin ang kanyang mga pilikmata ng mainit na kandila. Gamit ang plais at karayom, inipit at tinusok rin ang kanyang mga dibdib. Ang paghihirap ay araw-araw. Iniulat ng isa sa mga miyembro ng gang na siya ay sinasaktan ng lubos hanggat ito ay mawala ng ulirat at malay. Para magising ay nilulublob siya sa drum ng tubig. May mga pagkakataon na sumubok si Junko na iligtas ang kanyang sarili habang ang mga lalaki ay lango sa alak at nagpapahinga. Nagtangka itong tumawag sa mga pulis, ngunit agad rin naman siyang nahuli. Dahil dito, mas mataas na parusa ang ipinataw sa kanya. Binuhusan ng lighter fluid ang kanyang mga paa at binti at ito ay sinunog nang sa gayon ay mahirapan na siya makagalaw at makalakad. Sa huling 20 araw ng kanyang buhay, hindi na makalakad si Junko. Hindi na rin niya magamit ng maayos ang kanyang mga kamay dahil sa lahat ng mga nasira at nabaling mga buto. Sa ika-30 araw, hindi na niya kontrolado ang kanyang pagdumi dahil sa mga nasirang internal organs maging ang kanyang likuran. Dahil dito, malimit at hirap na siya pumunta sa kubeta, kaya siya ay nagsimulang umihi at dumumi sa lugar na kanyang hinihigaan. Labis itong ikinagalit ng mga kalalakihan na humantong sa mas malalang pagbubugbog.
Ika-4 ng Enero, hinamon siya ni Hiroshi na maglaro ng mahjong. Si Junko ay nagugi sa paligsahang ito na labis ikinagalit ni Hiroshi. Sinimulan muli siyang bugbugin, bagsakan ng barbel at sunugin ang kanyang katawan. Sa puntong ito, sukdulan na ang nararamdamang sakit ni Junko at ito na rin ang huling araw ng paghihirap niya sa kamay ng mga kalalakihang dumukot sa kanya. Siya ay 17 taong gulang lamang nang mamatay. Ibinalot ng grupo ang katawan ni Junko at inilagay ito sa isang 55-gallon na drum. Pinuno nila ang drum ng basang semento at isinakay sa isang cement truck patungong Kyoto. Kalaunan, nahuli rin ng kapulisan ang grupo ni Hiroshi. Kung paano? Ito ay sa tulong na rin ng pag-iimbestiga sa iba pang mga kaso ng panggagahasa at pagpatay ng grupo ni Hiroshi sa iba pang kababaihan sa lugar. Mismo nanggaling kay Hiroshi ang pag-amin sa kaso at siya na rin ang nagturo kung saan makikita ang mga labi ni Junko. Nang makuha ng mga otoridad ang katawan ni Junko, ay natagpuan nila ang mga bote ng soda na nakabara sa kanyang puwet at ang mukha nitong halos hindi na makilala dahil sa labis na pagkakabugbog. Tanging fingerprint lamang ang naging susi para positibo itong makilala bilang si Junko. Ipinakita mula sa report ng otopsiya na siya ay nagdadalang tao sa panahon ng kanyang pagkamatay. Ang ebidensya ng DNA ay nakatulong sa pagkilala at opisyal na pag-akusa sa mga nahuli. Ang pag-aresto kina Joe Ogura, Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato at kapatid ni Hiroshi ay sinundan ng pagtatapat ng mga ito sa nangyaring krimen. Bagaman ito ay nakakagulat at naging malawakang balita sa Japan, ang mga pangalan at pagkakakilanlan ng mga batang lalaki na pumatay kay Junko ay iningatan at itinago dahil itinuring silang mga menor de edad sa panahon ng pagpatay. Bagaman hinanay sila bilang mga menor de edad, hinarap nila ang mga sentensyang para sa mga matanda. Ngunit ang mga sentensyang ito ay walang kabuluhan dahil ang bawat salarin ay naglingkod lamang ng mas mababa sa 9 na taon sa bilangguan, maliban kay Hiroshi. Unang itinakda si Hiroshi ng 17 taon sa bilangguan para sa krimen, ngunit nadagdagan pa ng 3 taon ng isang mataas na hukom ng korte nang siya ay mag-apela sa kanyang sentensya. Pagkatapos ng paglaya ng mga lalaki mula sa bilangguan, binago nila ang kanilang mga pangalan upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at makapamuhay ng normal. Sa kabilang banda, ang ina ni Hiroshi ay nagdesisyong bayaran ang pamilya ni Junko ng 50 million yen o $425,000 matapos nito ipagbili ang bahay kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen. Pero may usap-usapan na hindi rin ito napunta sa pamilya Furuta, bagkus ginamit ang pera sa pagsisimulang muli makatapos makalaya ng 3 pang kasama ni Hiroshi. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi natin maiiwasan ang magalit, malungkot at manghinayang sa buhay ni Junko Furuta. Ngunit sa kabila ng kanyang trahedya, ang kanyang kwento ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral at pagpapahalaga sa buhay at katarungan. Sa gitna ng kadiliman, nariyan pa rin ang liwanag ng pag-asa at tapang ng damdamin. Sa huli, hindi natin maaaring iwanan walang pagpapahalaga ang buhay ni Junko Furuta at ang karumal-dumal na trahedya na kanyang napagdaanan. Ang kanyang sakripisyo at pagdurusa ay hindi dapat kalimutan. Ang kanyang storya ay patuloy na dapat marinig at mapakinggan para magsilbing gabay at babala para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan. Naway hindi na maulit ang ganitong klaseng trahedya sa hinaharap. Hinihikayat ko kayong manatiling mapanuri at maging mga taga-subaybay ng iba pang kwento ng pag-asa, tagumpay at pakikibaka. Ating patuloy na palaganapin ang kaalaman tungkol sa mga isyu ng karahasan at katarungan sa lipunan.
Samahan ninyo ako sa susunod na mga kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga update at bagong nilalaman. Maraming salamat muli at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwentong kakaiba.